Bakit worse ang sariling relationship ng mga relationship experts at mga influencers? Itong mga influencers na nagbibigay ng payo tungkol sa relationship. So yan ang i-analyze natin sa content na ito. Hindi ko nilalahat ng relationship expert or guru at mga influencers. Ipanililiwanag ko lang ito dahil ito ay tanong ng aking mga followers. Gusto ko itong sagutin upang malaman nila kung ano ang dahilan. So let's start to analyze. Again, hindi ko nilalahat kasi baka magalit sa akin ang mga relationship expert at mga influencers. Hindi ko po nilalahat kayo. Marami sa inyo ang mayroong healthy relationship, maayos na relationship. I'm just explaining yung mga may mga worse na relationship na mga experts at mga guru at yung mga wannabe na mga relationship experts or guru or influencers. Okay, let's start. Magaling sila sa relationship. Nandun na tayo. Knowledgeable sila. Kaya nga sila tinawag na mga knowers at sila ang mga tinawag na mga masters. Magaling silang mag-counseling o mag-advise. Kita naman natin yan, di ba? Sa kanilang mga contents. Pero hindi sila makarelate sa sarili nilang relationship. Yun ang problema doon. Nakapokus ang kanilang pagiging relationship guru, hindi ko nilalahat, and advisor sa pagpaparami ng followers kaysa tunay na concern sa mga viewers. Ang intention ay hindi pure for the views, for the views, for the views. Okay, hindi ko po nilalahat, pero that is the reality. Alam yan ng mga followers. Naiintindihan niya ng ibang mga followers. Kapag na-question ka ng asawa mo, for example, o inaway ka, ilalabas mo ang iyong kanyon. Ang kanyon na tinutukoy ko, ginamit ko itong word na kanyon bilang armas at nang maintindihan ninyo ng mga followers kung ano ang ibig sabihin ko. So, kanyon. Ang tawag ko sa kanyon na ilalabas ng mga relationship expert at mga influencer sa kanilang asawa kapag sila ay tinanong at inaway ay relational canon. Yan ang tawag ko dyan. Okay, relational canon. So itong relational canon na to, ito ay kanyon na ipangtitira niya sa asawa niya na nangaaway sa kanya o nagko-question sa kanya. Gagamitin niya yung skills niya at kaalaman para i-hide ang feelings niya at para dumipensa at para tirahin yung kanyang asawa. So, ang tanong, healthy ba ito sa relationship? Hindi. Kasi ginagamit mo yung kaalaman mo, yung iyong pagiging expert, hindi para maging healthy yung relationship ninyo, kung hindi para maging defensive ka, maprotektahan ang sarili mo, dahil meron kang sense of entitlement na isa kang influencer. 'Di ba? Iniisip mo na ba, influencer ako? Bakit ako kinu-question ng asawa ko? I'm an expert here. I am the guru. I am the influencer. Hindi mo ba ako nakikilala? So, ang ibig sabihin natin ngayon ay hindi dapat dalahin ng ikaw bilang isang relationship guru or influencer, ang pagiging influencer mo sa iyong relasyon, sa iyong asawa. Hindi mo dapat ipamuka sa asawa mo na ikaw ay isang expert sa relasyon. Dapat ikaw ay maging partner, maging husband, maging wife. Hindi ka dapat maging teacher o guru. Remember, you're not a teacher sa relationship ninyo. Asawa ka ni Pedro. Asawa ka ni Maria. Yun yung katotohanan doon. That's the reason why they failed, because they assumed and they are entitled na sila ay relationship guru. So dito ko na ipapasok yung ego, yung pagiging egoistic ng mga relationship expert na ito o mga influencer na ito. Okay, tuloy natin. Ang trato nila sa kanilang partner o asawa ay kliyente nila o pasyente nila o kanilang followers. Remember, hindi nyo followers ang asawa nyo. Ang inyong mga jowa ay hindi nyo followers. Ang iniisip kasi nila, mga followers ito, na kailangan ng care at kailangan ng payo. Remember, hindi nila kailangan ng care at hindi nila kailangan ng payo bilang followers. Kailangan nila ng care. Kailangan nila na maunawaan sila ng kanilang asawang influencer
o ng kanilang asawang relationship expert bilang asawa, hindi bilang guru, hindi bilang expert. You must be the wife and or the husband and not a guru. So yun yung dapat na mangyari. Nahihirapan silang mag-open ng kanilang feelings sa kanilang asawa dahil nga sila ay expert or influencer. Feeling nila hindi nila ito kailangan. Since expert nga sila, na-train sila na mag-hide ng feelings nila at i-manage ang kanilang sarili. So sinasarili nila yung kanilang problema sa relasyon. Dahil iniisip nila na bakit ako hihingi ng payo sa aking asawa o bakit ako magsasabi sa asawa ko ng aking feelings, bakit ako magbe-ventilate ng feelings ko. Expert ako eh. Influencer kaya to, 5 million ang followers. I don't need that. 'Di ba? Ganun yun eh. Yun yung epekto sa utak, sa isipan ng mga influencers. Kaya nagkakaproblema sila sa relationship, no? So yun yung ating tinutumbok dito. Well, hindi ito healthy sa relasyon, 'di ba? Barriers ito sa communication. Ako bilang isang mental health advocate, aking inilalatag sa aking mga followers na kailangan kayo ay merong smooth and healthy communication sa isa't isa from time to time. And I'm clarifying, hindi po ako expert. Ako ay mental health advocate. Dahil ako ay isang nurse, I am very particular sa mental health. And when we say mental health, papasok dyan yung relationship. Because malaki ang kinalaman ng relationship sa mental health ng isang tao. Marami ang nasisiraan ng ulo, nasisiraan ng bait dahil sa relasyon. Totoo o hindi? 'Di ba? Kapag nagkameron ka ng breakup, magkakameron ka ng betrayal trauma. It's very traumatic and in fact, ito ay nagko-cause ng post-traumatic stress disorder o yung relational post-traumatic stress disorder. So papasok diyan ang mental health. That's the reason why I'm here. So mental health advocate po ako. I'm not an expert. So ituloy natin 'to. Okay. So outside of ito yung aking experience outside of my page, na i-experience ko rin yung same struggles na nararamdaman at sinasabi sa akin ng mga followers ko, no? So yung struggle na ang hirap mag-open honestly, no, it's hard to engage openly and honestly with the people you love. Yun yung aking personal experience bilang isang nag-a-advise, nagbibigay ng payo sa relationship. Honestly, na-experience ko din yan. Na yung sinasabi nila sa akin na nahihirapan sila mag-open sa asawa nila ay nararamdaman ko din. Tao rin lang ako. And then, pagka ako naman ang nandun sa sitwasyon na yon sa aking sariling relationship, nararamdaman ko itong hirap na ito at ginagawan ko ng paraan. Because I'm aware that ito nga ang problema ng mga influencer or ng mga nagiging relationship at yung guru. No, nahihirapan sila mag-open up sa mag-open sa kanilang asawa. So yun yung struggle. So may struggle din ako. So that is my honest review sa sarili ko. So hindi ako hindi ko iniligtas sa sarili ko dito. Kasama ako dito. So nararamdaman ko din yung aking mga ipinaliliwanag. That's the reason why I'm telling you and dun sa mga influencers what must be done. Kung baga, ano yung mga takeaway natin dito? So, ano nga ba yung takeaway ko dito? Medyo mahaba na yung vlog. So, don't assume your knowledge and skills in relationship will serve as an asset in your personal relationship. 1. In fact, anticipate that it might act as a liability at points. Kesa maging asset ito, magiging liability siya sa relationship ninyo. No, at sinabi ko nga kanina na yung personal experience ko, na yung na-experience ng mga followers ko ay na-experience ko din. Yung nahihirapan daw silang mag-ventilate o
sabi sa kanilang asawa honestly, sa kanilang partner honestly. Na-experience ko din yon. And I know, itong mga relationship expert na ito at mga relationship guru na ito, mga influencer, ay na-experience din yan. So yan yung bottom line nito. So dapat aware ang mga influencers or mga relationship guru diyan, no? Another one, you need to practice receiving care from others. So hindi porket kayo influencer kayo, 5 million followers, 2 million followers kayo, 100,000 followers na kayo or more, ina-assume nyo na hindi nyo kailangan ng care, ng pag-aalaga o payo ng ibang tao, no? So practicein niyo yung mag-receive din kayo ng care and advice from other persons actually, especially from those who know and love you best, 'di ba? So ask your partners yung kanilang feedback, no? Yung partner's feedback. Ano ba ako bilang asawa? Ano ba ako bilang girlfriend? Ano ba ako bilang boyfriend? Ano masasabi mo sa akin? Para malaman mo kung ano ang estado mo bilang isang asawa o bilang isang partner. And then doon sa point na yun, doon mo may apply yung pagiging relationship expert or guru mo, di ba? So, yun na nagiging problema. We're not asking kung ano tayo sa relationship because yun nga, entitled tayo kasi relationship expert tayo. Bakit ko tatanungin ng asawa ko na kung ako'y magaling na asawa o healthy na husband or healthy na wife? I'm sure I am healthy. I'm a healthy husband or wife. We have healthy relationship because ako ay relationship guru. Tanggalin niyo 'yon sa utak ninyo, sa isip niyo. Hindi maganda 'yon, no? So let go of your entitlement as guru and be a better lover. Again, I repeat, let go of your entitlement as guru and be a better lover. Remember, hindi ka teacher ng asawa mo o partner mo. Asawa ka niya, partner ka niya, husband ka niya, wife ka niya. Bye for now.